Po, di ba ako na po tayo dito, AB Normal. Dito na po tayo kay AB Kiko AB Normal. Nakasuhan na po, kakasuhan na po. Palakpakan ng abnormal na yan. Okay, pakinggan po natin. Ito po. Naghain ng formal na reklamo ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga kaugnay ng mga insidente ng karahasan na naganap sa kasagsagan ng mga kilos protesta kontra korupsyon noong ika-21 ng Setyembre. Sa isang mensahe sa mga reporter nitong Miyerkules, kinumpirma ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II ang paghahain ng kaso. Ayon kay Morico, Ayan po, kinunpirma ko na ang pangkat na ito ay nagain ng criminal complaint laban kay Barzaga Abnormal na may kaugnayan sa insidente ng karahasan na naganap sa Mindiola at Recto. Ayan, pusang ina ka. Abnormal ka, ha? Gayunpaman, binigyang diin ni Morico na dahil sa kaganapang ito, pinipigilan nila ang pagbibigay ng mga pahayag hinggil sa nasabing criminal complaint dahil maaari. Ayan sabi ko sa iyo ha? Ayan sabi ko sa iyo, Kiko Barzaga, ha? Bumalik ka na sa mga kausap mong dingding, aparador, kisame, diyan ka na babagay. Ha? Yan ang kausapin mo. Yan ang nakagisnan mo ha? Bumalik ka, magsumba ka, yung gumagalong ka Abnoy. Bastos ka ha? Akala mo yung kabastusan mo, pwede? Bastos ka na Wala ka ng concrete evidence, pambabastos na yan. Okay sana kung may pinapakita kang concrete evidence. Kaya daw nabagyo, kaya daw nalunod ang Cebu dahil kay Bongbong. Bobo ka ba? Ha? Anong sabi ni OG Diaz? Kaya nalunod ang Cebu dahil inalis ni Digong ang Samina. Pinayagan niya ang pagmimina. O, kita mo. Pinayagan niya pa ang Dolomite i-transfer dito sa hayop na tigasalo sa Manila Bay ng basura ng Cavite at Batangas. Bobo Alam mo, wag mo kaming pagyabangan kung AB Normal ka, Major in Mandaluyong. Ito makaapekto o makaimpluwensya sa kalalabasan ng preliminary investigation na nakabinbin sa city prosecutor. Sino nga ba si Kiko Barzaga at bakit siya kontrobersyal? Si Kiko Barzaga ay kinikilalang kinatawan ng lalawigan ng Cavite at isang aktibong personalidad sa politika. Gayunpaman, patindi ang kontrobersyang bumabalot sa kanya. Kabilang sa mga bagay na nakita ng publiko na kakaiba o weirdo at offensive ay ang mga ulat tungkol sa paggamit ng marahas na pananalita na kung saan madalas siyang mapuna sa paggamit ng mga inflammatory at mapang-abusong salita sa kanyang mga talumpati at online posts na itinuturing na marami bilang hindi nararapat sa isang pampublikong opisyal. May mga pagkakataon na gumawa siya ng mga kilos o gumamit ng props sa publiko na hindi akma sa konteksto at pagpapakita ng labis na drama sa mga opisyal na pagdinig. Ito, 'di ba? Mas ginagawa niya, akala niya ang pagpo-post sa social media paggawa ng batas. Ibang klase. Ibang klase po utak nito. Kaya po yung Dasmariñas Cavite, hindi po tubig ang bumaba. Bumaba ng basura. Ang galing, malamagalong. ay nakita bilang Oy, pare Chris Ulo, tol. Shoutout tol Chris Ulo, subscribe kayo yan. Idol natin yan. Kita-kita tol forma ng pagsasagawa ng performance art sa politika sa halip na seryosong paglilingkod. Ang kanyang mga pahayag sa social media. Ayan ang galing yan. Yan. Kaya ang utak po dito, amoy puday na. Ano mo ginagawa Ha? Para daw siya pong, ang lupit para, tignan mo ka Abno yan, para daw po siya si Jose Rizal. Alay galing. Si Jose Rizal, respetado. Ikaw, komplikado utak mo. Ang layo! Ha? Diba? Pwede kang ikumpara kay Rizal. Bakit? Si Rizal kasi, medyo may pagkababaero. Malamang, ganun lang ang namana mo kay Rizal.
media ay kadalasang nagdudulot ng gulo at polarization na umaabot sa puntong binabatikos siya ng mga human rights groups. Ang biro mo, iiwalay daw po ang Visayas at Mindanao. Galing no? Yung bansa daw pag-iiwalayin. Iiwalay ang Visayas at Mindanao. Abno yung putik. Galing no? Visayas, Mindanao, iiwalay. Maladigong ang concept eh. Diba? Yan yung sinabi ni Digong eh. Anong sabi ni Digong? Iiwalay niya ang Mindanao. Kapag pupunta tayong Tiga Luzon, may passport na. Wow! At iba pang sektor dahil sa paglabag sa decorum ng isang mambabatas. Samantala sa isang social media post kaninang Miyerkules, ibinahagi ni Barzaga ang isang dokumento na tila isang sabpina mula sa Quezon City Prosecutor's Aray! Office. Ang sabpina ay umano'y para sa paglabag sa Articles 138 at 142 ng Revised Penal Code na tumutukoy sa inciting to rebellion o pag-uudyok sa paghihimagsik at inciting to sedition ayon sa pagkakasunod. Ang mga paglabag na ito ay sinasabing may kaugnayan pa sa Section 6 ng Republic Act No. 10175 o mas kilala bilang Cybercrime Prevention Act. Tumanggi sina Morico at ang CIDG na kumpirmahin ang mga tiyak na akusasyong ipinakita sa post ni Barzaga. Ayon sa dokumentong ibinahagi ng kongresista, itinakda ang kanyang pagharap sa City Prosecutor sa mga hapon ng ika-18 at ika-25 ng Nobyembre. Yan, naharap si AB Normal. O, diyan ka magmatapang ngayon sa korte. Diyan ka magmatapang ngayon sa korte. At kung gagamitin mo ang Kongreso bilang pananggalang, Barzaga, sinusuka ka ng Kongreso. Paalala ko lang sa'yo ha. Kung gagamitin mo ang korte at ang Kongreso, sinusuka ka ng Kongreso. Lahat sila galit sa'yo. Ang kasundo mo lang yung katulad mo na AB Normal doon. Iilan lang kayo. Hindi kayo lalagpas ng 10. Ha? Ang natutuwa lang sa'yo, yung ka-AB Normal mong si Pulong, kasama yung anak niya. Ha? Yan ang mga natutuwa sa'yo. Oh, tignan natin kung may babackup sa'yo dito. Ayon kay Barzaga ay hindi sila mapipigilan nito. Ang tanging mangyayari ay lalo lang lalakas ang kanilang revolusyon. Noong nakaraang linggo, inihayag ng CIDG na naghain sila ng kaso laban sa 77 individual na hindi pinangalanan kaugnay ng karahasan sa naganap ng mga rally noong ika-21 ng Setyembre. Ang mga kasong inihain ay para sa Articles 136, 139 at 142 na tumutukoy sa conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection, sedition at inciting to sedition ayon sa pagkakasunod. Nagsimulang sumiklab ang kagulo. Oh, yung isa pa, yung may Piluka, si Junior Piluka. Ayan, kasundo mo. Binoto ka niya para speaker eh. Diba naman, ando yung putik. Ano mong kabaliwan yun? Siya lang eh. Siya bumoto sa'yo pagiging speaker. Galing. Abnoy din eh. What the fuck? Si Junior Piluka. Yung sumasayaw ng Michael Jackson. Sa Ayala Bridge at lumipat sa Mendiola Peace Arch. Mahigit 200 individual ang inaresto ng pulisya at mayroong naiulat na isang patay sa kasagsagan ng riot. Naghain ng formal na reklamo ang criminal. Ayan po ha, makukulong na. Kiko Barzaga, palakpakan natin ang AB Normal na yan. Natatawa pa ako dito. May paano pa siya eh. To all my fellow citizens in the Philippines. Feel abnormal talaga eh. Bobo. Bago ka gumanon, unahin mo yung dasma. Sabihin mo muna to all my fellow Dasmariñans. Yun ang unahin mo. Ba't Pilipino? Yung lugar mo nga hindi mo maayos. Bumaba ng basura. Ha? Yung lugar mo hindi maayos, bumaba ng basura. Unahin mo pa yung buong Pilipinas? Bago mo unahin yan, magalong ay este. Sige, sabay na kayo. Bago ka magmagalong, Kiko ang AB Normal. Unahin nyo yung nasasakupan nyo. Yung mga tennis. Unahin nyo yung mga trash. Ha? Bago mo intindihin yung iba. Okay? Kasi yung bakuran natin, ang dapat inuna. Yan ang unahin natin.
Okay? O, dugtong na natin to. Idugtong natin to. Napakagandang balita nito. Napakinggan po ni... nakapakinggan na ni speaker. Pinaabot ko na kay speaker yung sinasabi ko kay BBM. Di ba? Ano sabi ko? Ano sabi natin dati? Sana Pangulong Bongbong Marcos, bago ka matapos sa iyong term, maipasa mo ang anti-dynasty bill. At eto na nga. Palakpak! Pakinggan natin. Una na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban political dynasty. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito at aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Oo, totoo yan. Ang daming kamag-anak na ngasi sa lugar niya. Ang dami. Kaya marami po talagang magtataas ng kilay sa kanya. Pero maganda po ito. Eto na talaga ang pagbabago. Pag napasa po ito, ang ganda nito, malaking pagbabago sa atin to. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ko na ang paglilingkod ay hindi minamana, kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Yes! D. Madaming mga D. Sorry. Naisip ko Henry C. Iba pala. SM pala yun. SM pala yun. Mga C, D pala. Nasanay ako sa mga SM eh. Oo nga pala, Henry C yun. Mga D. Sa totoo lang po, marami po akong pamilya na nasa pwesto. Tama! Pero may ilan din naman pong natalo sa eleksyon. Sa uli, taon bayan pa rin ang nagpasya kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanilang mga lugar. Magaling. Kaya samahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang definasyon ng political dynasty. Nice! Isang definasyon na tapat ng diwa sa ating saligang batas. Mukhang walang pumapalakpak dyan, pansin nyo. Walang pumapalakpak na ibang congressman kasi natatakot na eh. Walang pumapalakpak. Dapat pumapalakpak na yan. Ngayon, walang pumapalakpak na congressman. Pero nakikiusap kami sa mga congressman, ipasa na natin to. Panahon na eh. Panahon na natin. Pag pinasa nyo to, tinulungan nyo, makabangon ng bansa. Totoo po yan. Ipasa na natin to. Minsan po kasi, masyado na tayo nakatuon sa pansariling kapakanan natin bilang politiko. Bakit hindi natin gawin ngayon? Intindihin naman natin ang kapakanan ng ating mga taong bayan. Tandaan nyo po, politiko po kayo, kapakanan ng nakakarami ang dapat intindihin. Tama na po. Tigilan na natin ang maraming political dynasty. Okay? Kasi po, alam ko, binoboto yung political dynasty. Ang mga tao ang bumoboto. Pero pangunahan na po natin. Alam ko po, nirerespeto ko yung salita nyo na binoto po naman kami ng taong bayan. Kami naman po ang bumoto, mga taong bayan. Kami ang napili. Ano po magagawa namin? Pero tayo na po mismo ang magsaayos sa sarili natin. Bigyan naman po natin ng presentable. Bigyan po natin ng integridad ang pagiging politiko. Okay? Tayo na mismo ang magpatiuna na bigyan natin ng integridad ang pagiging politiko, ang pagiging congressman, ang pagiging lingkod bayan. Na alam naman natin sa sarili natin na pag tayo, ang mga nasa panunungkulan, mahirap po talaga. Hindi po natin sinasabi nagsasabuatan, pero malaking chances po ang sabuatan. Okay? Siyempre, sasabihin niya, ba't si Romualdez? Kaya nga wala tayong magagawa. Alam ko na babarat niyo palagi, Romualdez, DDS, Romualdez eh. Wala tayong magagawa. Di, kung na-apply yan, wala na. Sabi ko sa inyo, maging makapilipino tayo. Tayo magkampiyan. Ang politiko, wag natin masyadong kampiyan yan. Oo, nandito tayo sa kampi kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanya natin nakikita ang ustisya na hinaharap natin noon pa man. Yun ang dapat kampiyan natin. Yun ang dapat panigan natin. Yung makikita natin ang ustisya para na maibigay niya sa atin. Hindi natin kakampiyan yung muwawalang niya sa ustisya. Muwawalang niya sa taong bayan. Doon tayo sa may nakikita tayong kinabukasan. Motherfucker. Okay? Kumbaga,
sa madaling salita, tayo na po ang mag-initiate ng good governance. Pangunahan natin yung good governance. Sa atin na magmula ang good governance. Okay? We initiate the good governance. Tayo, kayong mga malalaking pamilya diyan, kayo na, 'di ba? Kayo na magbigay, maging ehemplo ng good governance. And alam naman natin na kapag may mga political, mga magkakamag-anak, hindi po yung maganda sa good governance. Alam natin, binoboto po kayo. Hindi ko po sinasabing masasama lahat ang political mga magkakamag-anak. Pero as much as possible, pangunahan na natin to. 'Di ba? Panahon na to. Intindihin natin kinabukasan ng mga anak natin. Intindihin natin yung mga iba't ibang deserve din mamuno. Para kumalat po, makahanap tayo ng mga bagong politiko na walang ginawa kundi maglingkod sa bayan ng totoo. Okay? Tama na yung may isang representative. Tama na yun. Ayos na yun. Swak na yun. 'Di ba? Kung gusto nyo, isa ang representative, pwede naman po kayo magtulong-tulong na doon. Hindi na kailangan gumapang pa mayor, congressman, senador, buo sa inyo. 'Di ba? Na nakatuon sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Ang layuning ito ay hindi upang hadlangan ang sinuman, kundi upang palawakin ang pagkakataon para sa mas maraming Pilipino Tama. na makakapaglingkod at makibahagi sa pamahalaan. Tama po yun. Bigyan natin ng tsansa ang mga taong karapat-dapat. Hindi po natin sinasabi na eto, mga kamag-anak na to na tsambahan lang pero wala namang alam. Hindi natin sinasabing ganoon. Pero mas maganda bigyan natin ng tsansa yung iba. 'Di ba? Na masyado na pong masalimuot eh. Mga kasama, patunayan po natin, hindi lamang sa salita kundi sa ating mga gawa, na bukas at handa tayong makinig sa ating mga kababayan. At dahil dito, nagmumula ang tunay na direksyon ng ating pong pamahalaan. Na seryoso tayo sa pagpapatupad ng mga bagong reforma dahil alam natin dito nakasalalay ang tiwala ng ating taong bayan. Ayan po, maganda pong balita yan, di ba? Maganda pong balita yan. Ang unang balita natin, makukulong si Kiko Barzaga at ibaban na po ang pangalawa na pampamilyang politika. Apakaganda po niyan. Okay? Apakaganda po. Kaya mag-abang-abang po tayo dyan. Suriin, matyagan natin yung political dynasty para maipasa. At matyagan din po natin si AB Normal kung paano makulong. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yun lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
ninyo lahat.